Parang yung punto ng comment na yun is, ambisyosa ka at sosyalera, ikatulong ka lang naman. Wala naman akong ginagawang masama sa kanila. Sumasakit ang dibdib nila pag nalalamangan sila, lalo na ng mga taong matagal na ang tingin nila ay mas mababa sa kanila. So eto na nga mga Habibis, good morning. Sa sobrang busy namin ni Habiray at ng mga tao dito sa bahay, bihira na lang kami nagkapanahon na mag-spend time with the people na importante sa amin. Lagi namin sinasabi ni Habiray, we have to make time na mag-catch up or kamustahin, lalo na yung mga family members natin. Kaya today, naisipan kong kamustahin at tingnan natin kung ano ng mga update sa buhay ni Ate Rose. Good morning, Ate Rose! Good morning po. Yay! May pa-breakfast na agad. Thank you, Ate Rose. Pwede ba kitang makachikahan today? Opo, sir. Para kumustahin ko yung buhay-buhay mo at ano mga nangyari, mga update sa buhay mo. Okay po. Ayan. Kumusta ka, Ate Rose? Okay lang po ako, sir. Masaya po. Dahil Kita ko nga, actually everyday pag nakikita tayo, iba yung ngiti mo. Lagi kang nakangiti. Kahit anong nangyayari dito sa bahay, kahit sobrang busy, lagi kang nakangiti. Kamustahin natin yung reason behind that smile. Alam ko sa mga post mo, masaya ka kasi may lupa ka na, tapos napabakuran mo na, di ba? Opo, opo. Anong pakiramdam nun? Kasi yun yung una kong pangarap talaga, sir, na magkaroon ako ng sariling lupa. Sabi ko nga po noon, kahit maliit lang, basta may sarili po akong lupa. Pero ngayon, mas malaki pa po yung binigay ni God sa akin. Yun, sobrang saya po. and we're very proud of you. Isa yan sa mga advice namin kay Ate Rose actually nung una. Yung pera, temporary lang. Kasi dumarating, tapos ginagastos, ganun. Kaya importante na pag may pera tayo, huwag natin kalimutang mag-ipon at ilaan siya sa mga pangarap natin. Kasi minsan, pag nakita nilang may pera ka, ang daming humihingi, ang daming nanghihiram, okay lang naman tumulong. Pero huwag mong kalimutan maglaan para sa sarili mo, lalo na para sa pamilya mo, sa anak mo, para sa future nyo. Sobrang proud kami dyan na may lupa ka. Opo. Dahil din po yan sa inyo, sir. In the future, bahay na yan. Opo. Simula po kasi nung nakapasok ako dito, yun, nakapag-ipon na po ako. Kaya nakabili po ako ng sarili kong lupa ngayon. Another pa na update. Kasi ako hindi ako nakasama nun. Birthday ni Princess, yung anak ni Ate Rose. Opo. Isang bongga ng celebration. May palitson ka, di ba? Opo, Tapos, may pa-program ka. Tapos, parang debut talaga. Naka-gown pa si Princess. Nandun si Ray. Pumunta si Habi Ray. Ako ang hindi because may event ako nun. Sayang nga po, sir, hindi kayo nakasama doon kila Sir Ray. Okay lang. Importante masaya si Princess. Kasi siya yung birthday niya. Hindi ko kasi naranasan yung ganong birthday. Kaya, syempre, binigay ko po sa anak ko. Kasi ang dami kong birthday na, yung simple lang po. Yun. Nakita ko nga sa pictures actually na sobrang masaya. Hindi lang si Princess pero pati kayo. Kasi parang first time yung naka-experience. Meron ako yung po-point out lang na may isang video si Ate Rose na actually sobrang nabash si Ate Rose. Because nagbukas siya ng mga gift. Ayun. Pag-usapan natin yun. Kasi, yun, mas excited po ako sa anak ko. Parang mas excited akong mag-open ng mga regalo kaysa sa anak ko. Sa video na yun kasi, nagbubukas sila ng mga gift ni Princess. Tapos, may mga gift na, imbis na si Princess magbukas, si Ate Rose. Tapos, may mga nag-bash na mali daw. Ano bang klaseng nanay si Ate Rose? Ganito po yun. Gets ko naman yung point ng mga nag-comment, no, na okay, dapat naman talaga si Princess ang magbukas ng gift kasi birthday niya. Pero, we have to extend some compassion and understanding because ganito po kasi yan. I don't think meron kang masamang intention nun. I think nandun ka sa point na sobrang saya mo, sobrang excited mo na gusto mo lang buksan para kay Princess. Para, ganun lang. Parang, ayun, tinutulungan ko po yung anak ko. Kasi first time nga nangyari sa inyo yun na ganun, na madaming gift, na nakapag-party. Tama naman yun, Ate Rose, si Princess dapat magbukas. Pero at the same time, huwag naman natin i-paint na masamang tao si Ate Rose na parang binuksan niya para sa sarili niya. Because obviously naman, it was coming from a good place. It was coming from good intentions. May isa kang video na pinost at pictures na pinost na yung party ni Princess. May mga nag-comment doon na masakit. Sabi doon na ambisyosa, parang feeling ka. Parang yung punto ng comment na yun is ambisyosa ka at sosyalera, ikatulong ka lang naman. Parang ganun. Parang ganun ang sinabi, no? Ano nga sinabi nun? Hindi po kasi ako nagbabasa, sir, ng mga comments. Oo. Iniiwasan mo na yung mga masasakit mo? Pag may nabasa po akong ganon, pinapabayaan ko na lang. Hindi ko na dinidibdib. Ako din. Kasi pag mabasa mo yung mga ganun comments, parang masisira yung buong araw mo, tapos mawawalan ka na ng gana, Lalo madisappoint. na po, wala naman akong ginagawang masama sa kanila. Yung mga ginawa ko po kasi sa anak ko,
ano yun, dahil hindi ko naranasan dati nung bata pa ako. Kaya ngayon po, talagang pinag-ipunan ko rin po yun. Dahil yung birthday ng anak ko, minsan lang naman po mag-7 taon yung Ate Rose, you deserve everything at yung family mo because lahat ng mga ginawa mo na yun ay pinaghirapan mo, wala kang hiningin pera. Hindi ka nga humingi sa amin para sa party na yun. Pera mo yun. So, walang kahit sino man makakadikta kung paano mo gagastusin yun, especially if ginastos mo para sa kaligayahan ng anak mo. 'Di ba? Actually, may mga tao kasi na ugali nila, mababa ang tingin nila sa ibang tao, lalo na sa mga kasambahay. Tapos, para sa kanila, kung ganyan ang tingin nila sa iyo, pag mababa, ayaw nilang lumevel ka sa kanila or ayaw nilang malamangan sila. Kasi para sa kanila, wala kang karapatang umasenso, dapat dyan ka lang sa baba. Oo, pag nalamangan mo sila, parang ang sakit-sakit sa dibdib nila. The problem is not Ate Rose, the problem is you. So you have to check your heart. Puso mo ang i-check mo kasi baka puno ka ng inggit. Maraming ganyang tao, mata pobre. Yun nga, ayaw nga nilang makakita ng nalalamangan sila. Sumasakit ang dibdib nila pag nalalamangan sila. Lalo na ng mga taong matagal na ang tingin nila ay mas mababa sa kanila. Opo, yun lang po, sir. Kaya hindi ko po talaga pinapansin yung mga ganon. Kasi halimbawa po, ayan, mababa po ang tingin nila sa akin. Okay lang, patuloy ka lang sa mga ginagawa mo. Wala ka namang ginagawang masama. Opo, basta ginagawa ko lang po yung trabaho ko. Kasi yan, lalo-lalo na nandyan po kayo, sir, na nagpapalakas din sa akin. Yun, kasi si Ate Rose, like, pag nahihiya siya, lagi namin in-encourage, huwag kang mahiya. Pag si Ate Rose natatakot, huwag kang matakot. Dati nga, nahiya nga magsalita si Ate Rose sa camera o pag maraming tao. Huwag kang mahiya, Ate Rose, because lahat ng vlogs naman natin ay kung ano lang tunay na nangyayari sa bahay at sa buhay natin. So, kung minahal nila tayo sa pagiging totoo, wala ka kailangang baguhin para mas mahalin ka pa nila. Opo. Pagpatuloy mo lang yung kung sino ka. Yes, tama po yan, sir. Yun. Thank you po sa lahat po ng support niyo sa akin. Yay! Sa amin ni Lindy. Sir. Patuloy lang yan, Ate Rose. Marami pang mga biyayang darating. Pagpapalain pa tayo ng Diyos. Basta wala tayong naapakan, wala naman tayong inaagrabyado, at patuloy lang tayong maging mabuti sa kapwa natin. Yes, totoo po yan, sir. I'm so proud of you. Kitang-kita naman sa mukha ni Ate Rose. Lagi siyang nakangiti. Every day. Every day. Kahit sobrang busy na sa bahay, lagi nakangiti. Thank you po, sir.